Guys, hello! Ngayon ay pag-aaralan natin ang kabaligtaran, transposed at union matrices. Paano sila itinalagang? Isang inverse matrix, mabuti, una sa lahat, isang matrix, oo, sabihin na lang natin A. Ang kabaligtaran na matrix ay magiging A sa minus ng unang kapangyarihan, ang transposed matrix ay itinuturing na at transposed, at ang union matrix ay itinuturing na A na may isang asterisk. Sa pamamagitan ng paraan, pag-aaralan namin M, gagamitin namin ito upang mahanap ang kabaligtaran na matrix. A, matrix A na may asterisk at kahit na transposed. Sa pamamagitan ng paraan, ang allied matrix ay tinatawag ding reciprocal at nakakabit. Upang mahanap ang kabaligtaran na matrix, kailangan namin ng isang determinant o determinant. Ito ay itinalaga tulad nito. Ang determinante ay maaaring makita tulad nito, at tulad nito. Ito ang apat na pagkakaiba-iba. Magsimula na tayo. Meron kaming matrix A. Ito ay magiging 3 sa 3. Upang mahanap ang kabaligtaran na matrix, kailangan namin ang matrix na ito upang maging parisukat. 3 sa 3, 2 sa 2. Magkakaroon tayo ng 0, 1, 1, 1, 0, 0, at 0, 0, 1. Kanan? Tama yan. Upang mahanap ang kabaligtaran na matrix, isusulat ko ang formula dito sa itaas dahil madalas nating tatalakayin ito. Ang kabaligtaran na matrix sa minus ng unang kapangyarihan ay ang unit na hinati ng determinante. Sa makatuwid, ang determinant ay hindi maaaring maging katumbas ng 0. At i-multiply sa pamamagitan ng A, ang matrix A, mutual o conjunction, ngunit ito ay transposed. Alamin muna natin kung ano ang determinante ng matrix na ito. Gawin natin ito ng ganito. Ang determinante ng matrix na ito. Paano natin ito mahahanap? Kailangan ko ng red marker ko para gumuhit para sa iyo. Kaya kailangan natin minus. Kailangan nating hanapin ang gawaing ito. Magkakaroon ng trabaho dito. Magkakaroon din ng trabaho dito. Ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo. Una, kunin natin ang pulang bahagi at ang isa pang bahagi ay magiging asul. Kukuha ako ng marker ngayon. Panoorin mo ang kamay ko. Kailangan nating i-multiply ang linyang ito, idagdag ang linyang ito, at idagdag ang linyang ito. Bilang isang resulta, nakukuha namin ang linya na ito, 0 sa pamamagitan ng isa. Magsusulat ako dito. 0 sa 0 sa isa, pagkatapos ay isa sa 0 sa 0. Paumanhin, hindi ito isang pagpaparami dito, ngunit isang plus. Kaya, isa hanggang 0 hanggang 0, isa hanggang 0 hanggang 0. At pagkatapos ay ang kabaligtaran, isa sa isa para sa 0, isa sa 0. Ngayon, lumipat tayo sa asul na bahagi. Kailangan nating i-multiply ito, idagdag ito sa tatsulok na ito, at idagdag ito sa tatsulok na ito. Kaya narito ang linya na ito, isa sa 0 sa 0, isa sa 0 sa 0, isa sa isa, isa sa isa, at 0 sa 0 sa 0, 0 sa 0 sa 0, di ba? Magparami. Bilang isang resulta, ito ay lumiliko out 0 sa 0 para sa isa ay magiging 0. Magdagdag ng isa sa pamamagitan ng 0 sa 0, isa sa pamamagitan ng isa sa 0. Well, malinaw na kung meron tayong hindi bababa sa isang 0, malinaw na kapag pinarami, magkakaroon ng 0. Gusto ko ring sabihin, dito maaari mong ilagay ang gayong malaking magulang. Bakit? Dahil kailangan nating ilagay ito minus negatibo sa buong halagang ito, sa buong halaga. Lumalabas na maglagay tayo ng panaklong na ganito. Minus 1 hanggang 0 hanggang 0, 0. Nagdaragdag kami ng isa sa isa. Magdagdag ng 0 sa 0 sa 0 sa 0. Bilang isang resulta, makakakuha kami ng 0, 0, 0, oo 0 minus, magkakaroon ng isa. Ito ay lumiliko out na minus 1. Muling isulat ang formula na ito, dahil buburahin ko na ngayon ang determinant at ilalagay ang minus 1, minus 1. Bago namin tukuyin ang isang transposed matrix, nais kong pag-usapan ang tungkol sa determinant. Ang determinante ay magiging 0, kahit na maaari mong piliin na huwag bilangin ito.
Kung mayroong dalawang magkatulad na linya o kung sabihin sa isang linya, isang buong linya, lahat na nangunit, lahat ay katumbas ng 0 o isang haligi. Yun ay kung ang dalawang magkatulad na hilera ay magkapareho o isang hilera o isang haligi ay integer. Ang mga ito ay katumbas ng 0. Upang makahanap tayo ng isang kaalyado na transposed matrix, kailangan muna nating makahanap ng isang transposed matrix lamang. Kaya, hanapin natin ito. Ito ay napakasimple. Ginagawa naming isang haligi ang bawat linya. Halimbawa, ang linya na meron tayo, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Sa haligi, isulat, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ito ang aming transposed matrix. Hanapin natin ngayon ang allied transposed matrix. Upang magawa ito, kakailanganin namin ng kaunti pang espasyo kaysa sa isang regular na matrix. Paano ito matatagpuan? Kumuha kami ng isang malaki. Kailangan nating maghanap ng 9 na gabay. 3 dito sa ikalawang linya at sa pangatlo. Gumawa tayo ng rhombus. Iyon lang. Dito, dito, dito. Kailangan nating maglagay ng minus. Ang mga determinante na ito ay magbabago ng palatandaan. Buburin ko ito. Wala itong kahulugan. Ginawa namin ito para makita mo lang ang rhombus na ito. Upang hindi malito, pinakamahusay na gawin ang gawaing ito para sa unang 50 pagsasanay. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3. Linya, haligi. At ngayon, upang makalkula ang bawat determinant, halimbawa, 1, 1, alisin namin ang unang hilera at ang unang haligi mula sa aming transposed matrix. Ang unang linya at ang unang haligi, oo, tulad nito. Ito ay lumiliko out 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ngayon ang unang hilera at ang pangalawang haligi. Tulad nito, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. At ngayon, tulad nito, ang unang linya, ang ikatlong haligi. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Susunod. 2, 1, pangalawang linya, unang haligi. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. 2, 2. Iyon ay kung paano ito ay tumawid. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Pangalawang linya, ikatlong haligi. Yun lang. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ngayon ang ikatlong linya. Ikatlong linya, unang haligi. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ikalawang haligi. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. At tatlo. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Alalahanin natin kung paano natin kinakalkula ang determinant ng isang 2x2 matrix. Ito ay isang mini matrix, di ba? Halimbawa, narito ang una, 0, 0, 0, 1. Kailangan nating kalkulahin ang determinante nito. Kami, pinarami namin ng 0 sa isa, 0 sa isa, at binawasan ng 0 na pinarami ng 0, pinarami ng 0. Ito ay lumiliko 0. Ibig sabihin, dito tayo magtatapos sa 0. Iyon ay kailangan mong i-multiply ito at ibawas iyon. Adios. Kaya magparami tayo. Isa sa isa. Ang minus ay magiging 0, di ba? Dahil ang isa para sa 0 ay magiging 0. Ito ay lumiliko na minus 1 dahil kailangan nating baguhin ang palatandaan. Alam mo? Oo, minus ito. Ngayon, isa para sa 0, 0, minus 0 para sa isang 0, ito ay magiging 0. Marahil ay napansin mo na ang isang buong haligi dito ay 0. 0. Diba? Narito ang linya. Bilang isang resulta, nakakakuha kami ng 0. Tingnan natin ng mas malapit para hindi mabilang, ngunit isulat ng direkta na magkakaroon ng 0. Halimbawa, meron kaming isang linya ng 0 dito, kaya tiyak na magkakaroon ng 0 dito. Narito meron kaming isang haligi ng 0, na nangangahulugang ito ay magiging 0 din. Dito, masyadong ang haligi ay 0, kaya ito ay lumiliko out 0. Ngayon, bilangin na natin ang natitira. Kaya, mayroon kaming isa sa isa. Ito ay magiging 1 at 0 sa 0 ay magiging 0. Kailangan nating baguhin ang karatula. Ito ay lumiliko out na minus 1. Ito na ang iba pang paraan, 0 to 0. Basahin ang artikulo, 0 multiplied by 0.
Minus isa na pinarami ng isa. Ang isa ay pinarami ng isa. Mayroon na tayong minus 1. At dahil kailangan nating baguhin ang karatula, makakakuha tayo ng isa. Iyon ay, merong isang minus, merong isang minus. Minus para sa minus plus. Sa susunod na huli, dito. Ang 0 sa 0 ay magiging 0 at isa sa isa, ngunit may minus sign katulad ng dito. Ngunit ang karatula ay hindi kailangang baguhin, kaya minus isa. Ito ang aming allied transpose matrix. Ang isang ito. Upang mahanap ang kabaligtaran, kailangan nating baguhin ang karatula dito na napakasimple. Hayaan mo akong burahin ito at ipakita ito sa iyo ngayon. Kaya ang kabaligtaran na matrix. Magkakaroon kami nito. Ano ang ibinibigay ng division na ito? Minus isa, di ba? Ang minus isa ay dapat na pinarami ng matrix 0, minus isa 0, minus isa 0, isa 0, 0, minus isa. Iyon ay, kailangan nating i-multiply ang pangwakas na resulta minus isa sa bawat isa sa mga numero sa matrix. Ito ay lumili ko out dito. Mabuti magkakaroon ng palaging 0 sa zeros dahil ang anumang numero sa 0 ay magiging 0. 0, 0, 0, oo, narito ang mga 0 at dito ay magbabago lang tayo. Magkakaroon tayo ng minus isa para sa minus isa ay magiging isa. Narito rin ang isa at dito rin isa at dito ito ay magiging minus isa. Madali tayong magkamali sa mga kalkulasyon dahil maliit lang ang mga ito pero sa huli ay lumalabas na kung minsan ay nalilito tayo at maglagay lang ng minus kung saan dapat may plus o vice versa. Upang suriin ito, kailangan lang nating i-multiply ang aming matrix A na nasa data sa kabaligtaran nito. Magkakaroon ka ng unit matrix, di ba? Kailangan nating i-multiply ito.